they've been previously engaged in. So in that case po, yung primary ano po siguro, yung coordination as mentioned na with the local government authorities in locating these individuals. And when it comes to the arrest and detention of these individuals po, we have to admit po na bulk po ngayon ng mga foreign nationals are with PAOK-PF. The Bureau of Immigration po has a very limited detention facility in Camp Bagong Diwa. And halos po lahat yata ng huli ngayon are with PAOK-TF. Mr. Chair, before I give this to Congressman Ako, maganda po yung sinabi niya. Pero ito na hindi po kapanipaniwala, Mr. Chair, na itong mga taong to, pakaalat-kalat lang na hindi po nila alam kung saan sila pupunta. Palagay ko, meron kumukup-kup dito. At yung mga may-ari ng mga maliliit na Pogo Hub, alam po nila kung nasan to. At sila po ay sumusunod sa foreign government, kung sino man ito, napabayaan itong mga to para magkaroon tayo ng malaking problema. Mr. Chair, Yusek Cruz, could I be able to ask for your answer, please? Tama po, may possibility pong ganun, sir, yung sinasabi niyo. Mr. Chair, ang uling tanong ko na lang ganito. So, kung may possibility po na gano'n nangyayari, at kayo rin po nagsabi na mayroon pang 9,000 ng bakalat-kalat yan, so wala pa tayong pwedeng sampulan dito. Mr. Chair. Pwede naman po, sir, if we will be focusing our police operation dito po sa mga undocumented foreign nationals na ito, sir. Tama po, kasi may mga lugar naman po kung saan talaga makikita natin sila. Like halimbawa po, in some cases, sir, I know, sir, you are familiar with Manila, especially in 168 areas. Nung pinasarap po yung mga Pogo hubs natin, yung mga malalaki, napuno po yung hotel diyan sa areas ng 168. Yung tatlong hotel po doon na malalaki, yung nakapalibot sa 168, even the 168 hotel. And we also have this intel report, sir, na nagtayo rin sila ng mga small-scale Pogo hubs doon. And tama po, sir. Kung talagang tatrabahuhin, sir, pwede pong mahuli. Si Che, trabahuhin na natin. Di ba? I mean, para naman magkaroon po naman ng peace ang ating mga taong bayan tungkol dito. Sapagkat pag hindi po natin talaga binigyan ng seryosong trabaho ito, sisihin na naman po tayo ng taong bayan. Hindi po ba, Mr. Chair? Hindi lang po ang akin kay... Thank you, Congressman Abante. The next, the chair will recognize, with the indulgence of Congressman Adyong, Congressman Akop. With your kind indulgence, Yusek Cruz, tama po ba yung pagkarinig ko na problema po natin ay yung mga foreigners na pumasok dito sa ating bansa at nag-indulge sa Pogo operations? Yes, sir. Tama po. Tapos ang naging problema po natin, nahuli nga sila, hindi pa natin may balik sila sa kanilang pinanggalingan. Tama po, sir. May mga dokumento po tayo na kailangang ayusin. Like in the case of deportation, we need the clearance coming from the National Bureau of Investigation to check on the records, criminal records nitong mga nahuli natin. And of course, the summary deportation order coming from the Bureau of Immigration, sir. So there are documents, sir, that we need to comply with. Aside, sir, doon po sa coordination na gagawin po natin sa mga embassies concerned.
doon din po sa mga nag-guerrilla operation sa Pogo, foreigners din po ba ito? Yes, sir. Walang Pilipino. Recently, sir, may mga nakita na po tayo na mga Pilipino as keyboard warriors, sir, nila. But the middle level manager ng Pogo, small scale Pogo operations are foreigners, and the managers who work outside doon sa area. Kasi sir, medyo magulang na po sila ngayon. Lumalabas na po sila sa area, unlike before na they also stayed in that area kung saan may Pogo. Now, sir, remotely, ginagawa ng mga boss sa labas na lang. Ang iniiwan na lang nila is yung mga middle managers nila. If I understood the answer of the RD Lavin a while ago, nawala po yung mga big boss ng mga Pogo, pati yung mga sumusunod sa kanila, ang natira na lang, yung mga keyboard warriors. Would that be correct? Keyboard warriors, sir, karamihan, and those middle managers. Pag sinabing middle managers kasi, sir, itong keyboard warriors are the one in charge with yung selection kung sino yung bibiktimahin nila, and then ipapasa nila sa stage 2, which is yung makikipag-communicate. Yung sa stage 4 and stage 5, which is yung transfer ng money, sir, eto na po yung mga middle managers. You've been with law enforcement for a long time. Tama po. Yes, Mr. Chair. Naniniwala po ba kayo na yung mga foreigners hindi makapag-operate dito kung walang, kagaya ng sinabi ni Honorable Abante, kukup-kup sa kanila na Pilipino? Sa investigation po na ginawa natin, sir, before, meron po talagang kailangan nila, sir, nung parang guide, Filipino guides, even those involved in kidnapping, sir. Dati they hire Filipinos as yung magga-guide sa kanila sa rota, kung paano kukunin, saan tatambay. But now, since they are familiar, sila na lang po, sir, yung gumagalaw. So, kung naniniwala po ba kayo na kung hindi po sila pinapasok dito sa ating bansa, hindi natin problema yan? Tama po, sir. Kasi kung if we will be strict, like for in the cases of those criminals that were apprehended during Pogo raids, hindi naman po, sir, makakapasok yan. Kung naging stricto po tayo, sir, sa pag-check pa lang, sa pagpasok pa lang, kasi may mga record na po ito bakit nakapasok dito sa atin. And would you agree with me that yung mga in charge sa pag-regulate sa pagpasok, paninirahan at pagtrabaho dito ng mga dayuhan sa ating bansa ay government agencies din ang involved? Pag sinabi niyo po bang government agencies, is this the agencies in our country, sir, or outside of our country? When I say government agencies, it pertains to all government agencies. Sa pagpasok, paninirahan at pagtrabaho, hindi po ba Foreign Affairs, Bureau of Immigration, DOLE, and all others na kapag papapasok ng dayuhan dito sa ating bansa? May kanya-kanya po silang sir, role to play. Like, kagaya po ng sinabi natin, sir, once pumasok ka, that's sa immigration natin. And then if you applied for a work, you need visa, working visa, and that's DOLE. Documents, sir, ang kailangan mo, sir, and of course, yung sa DFA po natin. Yung mga unang investigasyon po natin, sir, ay alam ko po, sir, alam niyo po ito, yung mga sa Porac and Banban natin, and then those other big hubs, Pogo hubs na inimbestigahan natin. There were permits, obviously, sir, na talagang pinirmahan at tinulungan ng mga Pilipinos para makapag-secure itong mga foreign nationals. And obviously, they cannot really own itong mga properties na to kung hindi sila gagamit ng cover. And doon, sir, nakita po natin yung collusion ng mga Pilipinos and these foreign nationals. Thank you. May I ask Foreign Affairs? Ito po yung katanungan ko noon eh. Could you please give me the exact number of aliens granted visas to